Simulan natin ang pagpupuri sa ating mahal na Diyos. Hallelujah. God, we come to your presence in reverence and awe today, Lord. Salamat, Panginoon, na kami nandito ngayon, Lord. You brought us here together, oh God, in unison to worship you and to praise you and to listen, Lord God, in your word, God, today for us. Panginoon, I just pray na you ready our hearts, oh God, and ready our spirits, our hearts, and our mind, oh God, to worship you today. We just want to thank you, Lord, for everything that you have done. We're just and we want to give you the glory by singing, oh God. We want to praise you and honor you by singing, oh God, and recognize that you are our sovereign God that controls everything in our lives, oh Lord. And God, lahat po, Panginoon, I pray that the things that hinders us to praise you, God, we bring it all under your feet, Almighty Father. Take care of it, all right. We bring it all to you. We just want to thank you and praise you. And we lift it up everything to you today, oh God, even our service, oh God, the whole service, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Woo! So sabi ng Psalm 105, basahin natin, inilagay sa English. Give praise to the Lord, proclaim his name, make his known among the nations what he has done. Sing to him, sing praise to him, tell of all his wonderful acts. Glory in his holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and his strength. Seek his face always. Amen. Hallelujah. Halina't sama-sama. Tayo magpuri. Mo church, habang tayo kumakanta, batiin natin ang mga kasama natin. Say hello sa mga kasama natin. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Itaas at iyong kamay, itaas at ikamay, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Last time, walang ay pupurihin. Sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapakan iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Palakpak! Ipalapakan iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Palakpak! Ipalapakan iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. We just want to say, Lord God, that mahal na mahal ka namin, Lord God. We know we can out give your love towards us. We just want to express ourselves, Lord God, na habang buhay, pupurihin ka namin, Lord. Papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig
kailan may di kita'y pagbabalin, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. One more time. Mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. We love you so much, Lord. Thank you, God. Let's continue to worship our mighty God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Remember what the Lord has done in our lives. Amen. Remind ourselves how good He is. Remember those walls that we called sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape. But He came, He died, He rose. Those walls are rubble now. Thank you, Lord. Remember those giants we called death and pain. They were like mountains that stood in our way. But He came and He died and He rose. Those giants are dead now. This is our God. This is who is. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Remember that fear that took our breaths away. Faith so weak that we could barely pray. But He heard every word, every whisper. Now those are our sins are written. Tell the story of His faithfulness. Nobody but Jesus, who pulled me out of that pit. He did, who pays for all of our sin. Who? Nobody but Jesus, who rescued me from that grave. Yahweh, Yahweh, who gets the glory and praise. Nobody but Jesus, who rescued me from that grave. Yahweh, Yahweh, who gets the glory and praise. Nobody but Jesus. This is our God. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves us. He bore the cross with the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. This is our God. This is our God. This is who He is. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves us. He bore the cross with the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus.
Thank you, Jesus, for what you've done, what you've done. We have freedom, Lord Jesus, and we are grateful, Lord. And we just want to worship and thank you, Lord God. Goodness, oh God, for the salvation that we got from you, Lord God, for the hope that we have in you, Lord Jesus. We worship you in this place, oh God. You are worthy of all the praises and adoration and honor from your people, Lord. Worthy of it all. Yes, Jesus, you're worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Worthy of praises, of Lord. You are worthy. His praises reach your throne of grace, God. Receive our praises, God. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. Worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. You're worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, worthy, Lord. You are worthy of it all. Say it, say it. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. I exalt you, Lord.
Yes. You're worthy, Jesus. Revelation 4:11 says, worthy are you, Lord, our God, Lord and God, to receive glory, honor, and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. Amen and amen. Glory and honor to you alone, Jesus. And we worship you and we praise you. Amen. Okay, bago tayo magsimula ay saglit natin panalangin ang ating mga bagets, ang ating mga bata. Let's pray for our children. Lord God, we thank you for this morning and we pray for our children, Lord. Continue to bless them with wisdom, Lord, and knowledge na nagmumula sa iyo. Bless them, Lord, that they will know you more and more each day. And we are praying for the teachers. Continue, Lord, to give them, Lord, love and passion, Lord, and also wisdom for them to share your word upon or for those children, Lord. And we are praying, Lord, na kayo po ang gumawa sa buhay ng aming pong mga kabataan, mga bata, mga anak, Panginoon, so that when they grow up, Lord, they will remember you, they will honor you, and live for you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Okay, so you can go to your Sunday school room. Sa atin naman pong mga nandito ay tayo po ay patuloy na makikinig ng salita ng Panginoon at ang ating pong tema sa buwan na ito ay the more significant. Di ba? Marami kasi na we are learning many things, we are being informed with many things, kaso nga lang nalilimutan natin yung mas mahalaga. Kaya doon sa mga nakalipas na preaching, yun po ay patungkol sa mga bagay na ano ba yung dapat nating unang unawain, pahalagahan, intindihin. Kasi di ba, there are lots of rules, lots of teachings. Yung iba, nag-aaway-aaway pa sila. Mas tama ito, mas totoo ito. Pero ano ba yung dapat na mga unahin? At sa buwan na ito, yun yung ating pong pinag-uusapan. And sa umagang ito, tayo po ay aanyayahang tumayo. Inaanyayahan ko pong tayo ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa Matthew 13:31 to 32 sa sali ng Magandang Balita Biblia Tagalog. Tayo pong lahat. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi.
Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang mga halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Tayo manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na nandito po kami upang marinig, mapakinggan, maunawaan ang inyo pong nais sabihin sa bawat isa sa amin. And we are praying, Lord, na malaya po ang inyong banal na Espiritu na mangusap sa bawat sa amin, Lord. Help our hearts and mind to really open and absorb your word, Panginoon, sa umagang ito. We're praying, Lord, na kayo po ang mapagpala namin sa umagang ito sa pamamagitan ng aming pakikinig. And we're praying, Lord, that your honor and glory be always with you and for you, Lord. In the mighty name of Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo. Katulad po ng aking sinabi, we have learned, marami na tayong natutunan, marami na tayong ina-apply sa buhay natin na salita ng Panginoon. At sa umagang ito, atin pong aalalahanin o maaaring iba, atin pong maunawaan yung salita ng Panginoon na atin pong binasa. Ang ating pong tema ay exponential growth. Di ba? Exponential. Hindi po ito multiplication, hindi ito addition, kundi exponential. Di ba? Parang yung nabasa natin sa Biblia na kapag yung yeast inilagay natin sa harina o minasa natin, lalawak, di ba? Yung biglang lalaki, di ba? At katulad din ito, yung sinabi nga dito, yung maliit na butil na o buto ng mustasa, isang maliit lang siya, pero lalaki. Sabi nga, Jesus added one more parable to make his listeners understand yung kingdom of heaven. Kasi sa verse 1 hanggang sa bumaba, pinag-usapan, sinabi ng Panginoong Jesus yung about kingdom of heaven. Diba? At nandoon pa na mayroon ding halimbawa na yung kingdom ng heaven ay katulad ng buto na kapag hinagis, di ba, sa iba't ibang lupa, tutubo kung saan mabuti ang lupa, kung saan maganda yung lupa. At sinabi doon yung mga iba pang karagdagang understanding about kingdom of God. Sabi dito, the kingdom of God is really beyond yung kingdom ng heaven dito sa lupa. Last time, we went to Thailand at sabi ko nga po doon sa mga kasama ko, bago na yung king nila. Kasi namatay na yung hari. Actually, yung haring yon na namatay ay siya yung so far, yung pinakamatagal na naging hari sa mundo. So far, pero siyempre, patay na siya. So, pumalit na yung anak niya. So, hindi po yon yung pag-uusapan natin, kundi yung kingdom ng Panginoon. And then, this is not about earthly rules or power kasi malimit at naririnig naman natin, nakikita natin yung rules minsan, sabi nga, di ba, nababali. Di ba? Lalo na kung ito ay patungkol sa kaanak o sa kakampi, medyo nababali. Minsan yung rules naiiba din, lalo na, di ba, sa generation ngayon, di ba, ang dami ng rules na nangyayari. Sabi nga noon, okay lang mamalo, ngayon hindi na. Tapos, pag may nangyaring pag gumawa ng kalokohan yung bata, sinisisi pa rin sa teacher. Di ba? Ang daming rule na naiiba. So, itong kingdom ng Panginoon ay hindi ganoon. Kasi yung rule niya hindi nababali. Amen? Hindi nababago. Kaya wag nating baguhin. And then also, this is a free offering of God to everyone. Yung kaharian ng Panginoon ay ino-offer niya. Hindi sa pilitan. Diba? Kundi kung sino man ang nais maging kabahagi o maging miyembro o maging isa sa kinahaharian ng Panginoon, malaya tayong lumapit. Wala pong pinipilit si Lord. This is a kingdom where people are free, malaya, di ba? Malaya, gumawa ng tama, hindi po gumawa ng mali. And then also, malaya tayo na makatanggap ng mga privileges ng Panginoon. And we believe, and I believe, nang tayo ay kumilala sa Panginoon, napakadaming pagpapala tayong nakamit. Amen? Ang dami. And then this is also the start
Na nagsisimula ito doon sa puso ng tao. Sabi nga, kapag tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, meron nang naiiba doon sa puso natin. Now, itong pag-uusapan natin na buto ng mustasa, di ba, kung imagine, maaisip natin, mustasa, so yung gulay na kinakain ko. Di ba? Yun, di ba? Well, pamilya yon. Kapamilya yon ng pag-uusapan natin. Sabi nga, in our text today, yung seed na sinasabi dito ay halos 1 to 2 millimeter. Di ba? Yung 1 centimeter, halos ganito lang siya, di ba? Mas maliit pa doon. So, 1 to 2 millimeter yung laki niya. So, talagang maliit lang. And then, sabi pa doon sa commentary, 750 mustard seeds, ang bigat niya ay 1 gram lang. Isipin niyo, 750. 1 gram lang. Napakagaan, ano? So, maliliit talaga sila. And then, kapag yun ay hinagis mo sa lupa, hindi mo na mapupuna. Kasi hindi mo na alam kung nasaan. Kasi nga, sa sobrang liit. And it will be really challenging for us to see. Siguro, kailangan natin ng magnifying glass or something para muli nating makita. Diba? Yung bigas nga, maliit na yun. Mas maliit pa doon. And then, also, sabi doon, sa fertile soil and good surrounding, yung maliit na yon ay biglang lalaki. And according sa commentary, maniwala kayo sa hindi, doon sa ang scientific name ng mustard seed doon sa Jerusalem is Brassica nigra. So, kasi maitim na buto yun eh. Oh. So, yung buto na yon, yung halaman na yon, kapag maganda yung kapaligiran, kapag maganda yung soil, lalaki ng 8 to 12 feet. Oh, laki, no? Ang laki. 8 to 12 feet. Ngayon, balik tayo doon sa sinabi ko kanina, yung mustasa natin, di ba? Kasi meron din naman tayong mustasa, yung kinakain natin, di ba? Minsan, yung tawag ito, binuburo pa natin para mabaho pero masarap, di ba? Yung burong mustasa tuloy. Yung mustasa natin sa Pilipinas, ang tawag doon ay Brassica juncea. Ano siya, kapamilya siya nung mustasa sa Jerusalem. At ito naman, kasi ano siya, hybrid na, hindi na talaga yung mustasa doon, hybrid na siya, mas maliit na lang. 3 to 6 feet. Pero malaki pa din, no? Isipin niyo yung kinakain natin, mas malaki pa pala sa akin kapag talagang naalagaan. Kaya nga sabi doon, di ba? Sabi doon sa binasa natin, ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. According doon sa old time ng Jerusalem, siya talaga yung pinakamaliit. Nung nasulat ito, siya yung pinakamaliit na buto. And then, ngunit pagtubo nito, ito ay nagiging mas malaki kaysa alinmang mga halaman at nagiging punong kahoy. Hindi talaga siya punong kahoy, para lang siyang punong kahoy. Kasi hindi naman talaga trunk, kundi shrub, di ba? Hindi talaga siya yung katulad ng mga nara, yung mga mangga, kundi para siyang malaking punong kahoy. Kaya sabi dito, kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Wow, no? Ganda, no? Now, punta tayo sa kingdom ng Panginoon. Kasi yun ay illustration lang yun, di ba? The first one that we have here, sabi doon sa binasa natin, sabi doon, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Sa English, when the person took the seed and sown it sa soil. So ang una dito na ating makikita, sa kingdom ng Panginoon, if we want exponential growth, we need to take the step. Diba? Take the step. And it start with humble beginning. Sa puso natin, we really need to acknowledge that God is God. Amen? Ang Diyos ay Diyos at walang ibang Diyos kundi ang ating Ama sa langit. We really need to acknowledge that. Even though there are lots of small gods na nakikita natin sa paligid. Yung iba, kinreate ng tao na may image. Yung iba naman, kinreate natin na hindi naman talaga Diyos. Sabi nga, yung bagay o tao na higit ang ating pagpapahalaga sa Diyos ay nagiging Diyos-Diyosan.
Kasi tayo mga Christian, lagi natin inuusig yung iba. Oh, kayo, yung Diyos nyo, nakapako. Yung Diyos nyo, nakalagay dyan. Di ba? Yung Diyos nyo, kung saan-saan, nasa bahay nyo. Tayo ba? Minsan, walang Diyos. Di ba? Minsan tayo, nakakagawa tayo ng sarili nating Diyos. Yung cellphone natin, nagiging Diyos. Di ba? Yung TV, nagiging Diyos. Yung bahay natin, nagiging Diyos. Yung sasakyan natin, nagiging Diyos. Yung asawa, yung anak, yung mga tao sa paligid natin. Minsan, di man natin sinasadya, minsan nagiging Diyos natin, di ba? Kasi sobra yung pagpapahalaga natin. And we really need to remember, go back tayo, di ba? We need to acknowledge that God is God. God is God. And then secondly, yung pag-ibig niya. This one is easy kasi yun naman talaga yung gusto ng maraming tao, yung marinig yung pag-ibig ng Diyos. And that is true. Di ba? Mabait ka man, hindi ka man mabait. Seryoso ka man sa Panginoon, hindi ka man seryoso sa Panginoon. Yung pag-ibig ng Panginoon hindi nagbabago. Amen? Di ba? Minsan, diretso man tayo sa Panginoon. Minsan, patigil-tigil. Minsan, paliko-liko. Still, ang pag-ibig ng Panginoon ay yun kasi that is God. Di ba? Yun siya. Ang Diyos ay pag-ibig. And then the other one na dapat nating alalahanin at i-recognize ay yung gift niya sa atin. Buhay na walang hanggan. Di ba? Gift. Pag tayo niregaluhan, hindi naman natin binabayaran yung nagregalo sa atin. Insulto yun. Diba? Kaya ang Panginoon, let's remember, let's take, i-acknowledge natin, i-recognize natin, angkinin natin na mayroong regalo ang Panginoon sa atin. Hindi natin kailangan bayaran. Kaso nga lang, ito rin yung isang bagay. Hindi rin siya namimilit. Diba? Hindi niya ipagpipilitan na, eto, diba? Kundi i-offer niya. And then also, God is holy. Amen? We need to remember, we need to understand, talagang tanggapin natin, ilagay natin sa isip natin, sa puso natin, that God is holy. Kasi kapag gagawin natin yun, tingnan nyo, maiiba. Maiiba ang pananaw natin sa Panginoon. Maiiba ang pananaw natin sa buhay. Now, my question is, how holy is God for you? Gaano ba kabanal yung Diyos sa akin? Kasi di ba minsan, feeling natin, nagiging holy si God kapag may ginagawa siyang sandamakmak na blessing sa atin. Di ba? Nagiging holy si God kapag parang wala rin tayong kasalanan. Pag mayroon na, patay. Di ba? Minsan, naaalala natin na holy si God kapag nasa church tayo and then we sing songs. Paglabas na natin, wala na. Di ba? Ito yun, di ba? Kung gaano natin tinetreasure yung kagandahan ng ating mga mahal sa buhay, dapat higit doon ang pagpapahalaga natin sa Panginoon. Amen? Di ba? And then also, kung gaano natin pinapahalagan, ako, hindi ako makaka-relate kasi hindi ako mahilig sa puti. Di ba? Pag yung damit natin puti, pantalo natin puti, sapatos natin puti, ingat na ingat tayo, di ba? May lumangang palabas si Fernando noon, di ba? Nalimutan ko lang yung title. Yung talagang lagi siyang nakaputi. Ingat na ingat siyang madam yan, di ba? Kasi nga, puti. Kaya ayoko ng puti. Kasi medyo baluga ako eh. Di ba? Pero yung pagpapahalaga natin sa puti, ingat na ingat tayo. How much more sa God? Di ba? How much more sa Panginoon? And then we are saying na, Lord, you are holy. Dapat grabe yung pagpapahalaga natin. And then also, we need to remember and acknowledge that God is powerful. Ito, lagi itong tinatanong ng marami kapag pinag-usapan yung pagtitiwala. Sino sa inyo, kapag sasakay ng taxi, sasabihin, tatanungin yung driver, marunong ka bang mag-drive? Di ba wala? Wala, di ba? Alam mo, sasakay kayo ng plane, ng eroplano, ilang beses kami sumakay ng eroplano, hindi namin nakita kung sino yung pilot. Minsan ba, hanapin ba natin yung pilot, tapos tatanungin natin, huy, marunong ka ba talagang mag-drive ng eroplano?
O kaya kapag sasakay tayo ng tren, o kaya ng barko, tinatanong pa ba natin yung mga kapitan, marunong ka ba talaga? Pwede bang panoorin muna kita, di ba? Bago ako sumakay. Hindi ganun, di ba? Sumasakay na lang tayo basta. How much more si God? We know that He is powerful. Amen? Pero minsan, natatanong natin sa Lord, talaga ba? Di ba? Pag nananalangin tayo, minsan, didingin kaya talaga ako ni Lord? Samantalang yung pilot na hindi mo nakikita, yung kapitan ng barko na hindi mo nakikita, di ba, nagtitiwala ka na you will be safe and sound na makakarating doon sa lugar na gusto mong puntahan. That is why, mga kapatid, we need to remember. And we need to search our heart. Talaga ba tinanggap ko ng Panginoon at sinabi kong, Lord, you are powerful. Kaya, ikaw na bahala. Diba? We really need to accept, in our part, we really need to accept we have limitation. Kaya nga minsan nagda-doubt tayo and acknowledge yan. Alam yan ng Panginoon na meron tayong limitation. Alam niya na yung isip natin hanggang dito lang. Diba? Kaya siya yung nagbibigay ng extension. Our mind is limited and it's prone to forget. Diba? Ako napapansin ko na ngayon, dami ko nang nalilimutan. Ang bilis na. Yung kanina, naalala ko lang, maya-maya, ano nga ba yun? Di ba? Kasi yun talaga tayo eh. We tend to change our mind. Kasi sometimes nakadepend tayo, di ba, sa nakikita natin. Kapag nakikita natin, ayun sa sayaw, ay, sabi ko nga lagi, I will praise the Lord. Di ba? Kapag nakikita natin, puro pabor sa atin ang ginagawa ng Panginoon, I thank the Lord. Pero kapag hindi na, wala na. Di ba? Pag tinanong na, how good is God to you? Okay, yeah. Pero dati-rati, di ba? Grabe, talagang magdamag at kukwentuhan about kabutihan ng Panginoon. And then also our mind sometimes, or kadalasan, yun nga, di ba? Nagda-doubt sa mga unforeseen at sa mga hindi nakikita. That is why we need to take the first step that, Lord, I acknowledge you. You are God. And even also, di ba, our emotions are unstable. Di ba? Hindi natin nagagawa talaga yung sinasabi ng kanta na ano di ba, yung kung ikaw ay masaya, tumaka ka. Di ba? Kasi minsan talaga, hindi naman talaga tayo masaya. Pero, tandaan natin, tayo kasi ay tao. Naiiba talaga. That's why we really need to recognize and take the first step to understand and declare that our God is our God. Even in our body, di ba? Itong katawan na ito. Sabi nga nung marami na preacher, ito yung problema sa tao eh. Kapag yung tao, bata pa, sasabihin niya, saka na siya maglilingkod. Saka na. Diba? Lumaipas ang panahon, tumanda na siya, tapos mahina na. Hindi na siya nakakapaglingkod. Yung mga medyo may edad naman, sabi nila, sayang kung nung bata pa lang ako ay naglingkod na ako, di ba? Pero again, kung ano man yung status nyo, dun tayo sa positibo. Hanggat may kakayanan tayo ay maglingkod. Kasi, ulitin ko, yung body natin ay humihina na. We are getting weaker. Di ba? Dati-rate, kaya natin mag-gitara ng 3 oras, ngayon 1 oras na lang. Dati-rate, kaya nating magsaulo ng maraming verses, ngayon hindi na. I think parang hindi na daw uso kasi may AI naman, di ba? Kita nyo, naiiba talaga because our body is corruptible. Talaga namang nabubulok. Walang isa sa atin ang forever na makikita ang sarili niyang malakas. Wala. Diba? Kahit anong gamot ang inumin nyo, kahit anong exercise o pagkain ang kainin nyo, darating at darating, manghihina tayo. That is why we really need to honor God's authority. Diba? Marami kasing Kristiyano, they are Christian. But the problem is they did not take the first step to acknowledge, to recognize
that our God is God. Honoring God's authority. Remember, nasabi ko po, at narinig ko lang naman ito, hindi ko talaga to word, narinig ko lang din ito sa ibang mga preacher nung ako ay bata pa. Sabi nila, He will be our shepherd when we accept that we are sheep. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, ikaw ang aking pastol. Kung hindi mo aangkining, ikaw ay kanyang tupa. Pangalawa, He will be our Lord if we accept that we are His servants. Diba? Hindi natin pwede sabihin na Panginoon kita. Tapos Panginoon din ako. Ba, hindi ganun. Kung siya ang Panginoon, dapat ikaw, servant. Amen? Pangatlo, He will be our teacher if we accept that we are His students. Diba? Kapag sinabi natin na, Lord, ikaw ang aking guro, automatic tayo ay estudyante. Maaaring marunong tayo, pero still, we are students. And then pang-apat, He will be our leader if we accept that we are His followers. Amen? Diba? Siya yung leader kung talagang iniisip mo sa sarili mong taga-sunod ka. Kasi hindi pwedeng mangyari yung pareho kayo. Kaya nga si Satan, di ba, nalaglag. Feeling niya kasi, kapantay siya ng Diyos. Di ba? Si Lucifer, na pinakamagandang angel. Pinakamalapit sa Panginoon. Nalaglag. Kasi feeling niya, Diyos din siya. Kasi may mga bagay siyang nagagawa na, Aba, hindi nagagawa to ng ibang angel ah. Sila, utusan lang. Ako, ang ganda ng boses ko. Sabi ni Lucifer. Kaya, tapos, ako, ang lapit-lapit ko kay Lord. Sila, utusan lang. O, pag sinabi ng Panginoon, punta kayo doon. Punta. Ako, hindi. Kaya feeling niya, Diyos siya, kaya laglag. So, ganun din tayo. Kapag inangkin natin that He is God, hindi tayo God. Amen. Sabi nga, this is also a result of listening to Him. Diba? Naiintindihan natin ang salita ng Panginoon, naiintindihan natin ang Panginoon, naunawaan natin ang kalooban ng Panginoon kung tayo ay nakikinig sa Kanya. Sabi nga sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, ang bawat isa sa atin, tayo ay nakarinig, tayo ay nakinig, kaya tayo ay nananampalataya sa Panginoon. Amen? Yun. Diba? So, meron na tayong one step. First step na yun, diba? Ulitin ko ha, nandun pa na tayo sa maliit na buto. Kailangan talagang tanggapin natin yon. Sabi nga, listening to His Word. Isa yun sa pinakamahalaga. At kahit sinong mananampalataya, kung hindi siya nakikinig ng salita ng Panginoon, I don't think he will grow. Sabi nga, makikinig ng salita ng Panginoon. Una, basic. Balik na naman tayo sa basic. Bible. Diba? How important is the Bible in your life? Diba? Gaano kadalas? Babalikan ko po, year 2020, nang nag-encourage po ako to read the Bible in your own pace. Kung gusto niyo isang chapter, isang araw, go. Kung gusto niyo ilang verses lang o isang kwento, isang araw, go. Ngayon ay 2026 na. Siguro naman may nakatapos na. O siguro naman meron talaga na-enjoy na nila yung pagbabasa. Ngayon, ang tanong, kung instead na gumaganon tayo ng pagbabasa ng Bible, tapos naging stagnant na lang tayo, may AI naman eh. Yun ang problema, di ba? Naging dependent na tayo sa AI. Pag hinanap na, ano nga ba yung salita ng Panginoon? Awan tayo. When Jesus wept, hindi ko alam kung anong verse, hanapin natin, di ba? Tapos makikita doon. O kaya pag, ano nga ba yung verse na yun? Di ba? Masyado na tayong naging dependent kay AI. Nalimutan na talaga nating buksan yung Bible. Diba? How important is the Bible in your life? Yung literal. Di ba? Mapa naman yan, yung book o yung app. Gaano natin pinahalagaan? Kasi, uulitin ko ha, ito ay exponential growth. Hindi mangyayari yon kapag wala ito. How many times do we read the Bible? Di ba? And then, how does this book affect
your life. Kung wala, huwag tayong aasa na lalago tayo. I'm sorry to tell. Di ba? Huwag tayong aasa na tayo ay lalago kung hindi naman tayo nagbabasa ng Bible. Di ba? Personal yon. Pangalawa, sa pakikinig ng preaching, di ba? And I praise God, you're here. Di ba? You're here to listen, masakit man o hindi, yung preaching. We really need to appreciate the preaching. Maraming tao ngayon, namimili na kung ano yung ipipreach. Kasi nga, maraming congregation ngayon, namimili na din ng speaker. Ito, puro ipatama to. Ayoko dyan. Doon ako sa kabila. Kasi ang pinipreach niya, puro God's love. Mahal ka ng Panginoon kahit makasalanan ka. Di ba ang ganda pakinggan? Pero yung magbago ka, magsisi ka, talikuran mo yung kasalanan mo, ayaw nila nun. That's why we need to listen sa preaching. Wag po natin titingnan yung nagsasalita. Sabi nga ni Ado nung last time, di ba? It is really hard for us to stand here in front. Kasi kami din may sablay. That's why lagi namin sinasabi, this is not our word, this is the word of our Lord. That is why tayong lahat ay sinasabihan ng Panginoon. That's why we really need to listen to the preaching, not because that person is the one speaking. Diba? Pag hindi na si Arman, hindi ako makikinig. Mali. Diba? Kahit sino magsalita dito, pakinggan natin. How do we apply the preaching? Kasi ito pa yung isa, di ba? At ito, laging ginagamit to ni Satan sa atin eh. Sige lang, makinig ka lang ng salita ng Panginoon. Enjoy mo lang. Pag nanalangin siya, taramdaman mong umiyak ka, umiyak! Di ba? Pero paglabas mo ng church, wala na. Hanggang doon na lang sa church. Di ba? Huwag mo nang baunin sa bahay mo. Huwag mo nang i-apply sa trabaho. Doon na lang sa church. Di ba? Wala din. Kaya marami din sa atin, di ba? Hindi rin lumalago kasi nga yung preaching, napakinggan, na-bless, natuwa, umiyak, di ba? As in parang, wow. And then paglabas ng church, BSTG. Balik sa dating gawin. And then also, we need also to listen to those reminders of God through other people. Ito, mahirap din ito. Diba? Kasi minsan o kadalasan, kapag nasasabihan tayo ng isang tao, lalo na kung hindi pastor, sasabihin, ang yabang mo naman. Kala mo kung sino ka. Diba? Pag binanatan tayo ng salita ng Panginoon, sasabihin niya, kala mo kung sino ito. Hindi naman nag-aaral sa Bible school. Di ba? Minsan ganun tayo, di ba? Pag pinapaalalahanan tayo ng kapatiran, pastor man yan, leader man yan, o ordinaryong miyembro, o kaya mas bata sa atin, tayong mga tao, dumidepensa tayo, pero minsan o kadalasan, ginagamit sila ng Panginoon to correct us. Di ba? Kaya wag natin sisinuhin kung sino yung nagsasalita sa atin. We really need to listen to the word of God. And we need to respond to it. And then also, sabi nga, when we take the seed, hindi naman yung marami sa atin, di ba, tinetreasure natin yung salita ng Panginoon, kaya hindi natin sineshare. Kasi sabi, treasure daw. Di ba? Tinetreasure natin yung talento ng Panginoon, hindi natin ginagamit kasi sabi nga nung iba, pag ang gamit ginagamit, naluluma. Hindi po ganoon ang biyaya ng Panginoon. Habang ginagamit natin, lalong gumaganda. Amen? Hindi katulad ng mga sasakyan natin o anumang gamit natin, kapag ginagamit natin, may tendency masira. And then, letting go of others and embracing God. Ito yung pag-take natin sa Panginoon, merong kailangan talagang bitawan. We cannot hold on to God if we are still holding something or someone. Amen? Diba? Totoo naman yun. Kasi lalo na kung dalawang kapit mo, nakakapit ka sa tao, tapos mayroon pang gustong kumapit sa iyo, hindi mo na siya makakapitan. That is why marami sa atin, di ba, we are journeying, tayo ay naglalakbay sa buhay ng Kristiyano, pero minsan tanong natin, bakit ganun? Bakit parang ang layo ni Lord? Ang tanong, kapit mo ba siya o iba ang kapit mo? We cannot be filled with the Holy Spirit if we are filled by evil spirit.
Di ba? Kasi we really need to be filled. We really need to always ask, Lord, fill me. Kasi kapag hindi, iba magpupuno sa'yo. At sa panahon natin ngayon, napakadami. Napakadaming gawa, napakadaming paraan si Satanas para punuin ang ating isip ng hindi makadiyos. Ng hindi nakalulugod sa Panginoon. Napakadami. Noon na lang, ang hilig ko magbasa ng balita sa Pilipinas about politics. Ngayon, tinatamad na ako eh. Kasi hindi ko na talaga alam kung ano ang totoo. 'Di ba? Yung iba nag-aaral sila, nanonood sila ng mga kung ano-anong sa YouTube, sa TikTok, 'di ba? Minsan hindi mo na rin alam kung alin talaga yung totoo. That is why let's bitawan natin yung mga bagay na yon. And then malimit kasi mga kapatid. I know we always do this. Most of the time we ask sorry. Diba? Humihingi tayo ng sorry sa Panginoon. Humihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Pero that is not enough. That is not enough. Kung talagang gusto natin na mabawasan yung paghihingi natin ng sorry, mabawasan yung paggawa natin ng mali, we really need to repent. Amen? We really need to repent. Pag sinabing repent, sorry, wala namang kumakain, ano? Yung parang isinuka mo, hindi mo nakakainin. Tama? Yun yung repent. Diba? Repent. Imagine niyo yun habang binabalikan niyo yung kasalanan niyo. Sa palagay ko, mababawasan yung kasalanan. Hindi ko sinabing magiging 100% perfect tayo, mababawasan. Magkakaroon tayo ng holy guilt. Diba? Uti-uti, mababawasan. And then, kung talagang mahirap, meron pang isa, di ba? We need deliverance. Talagang palayasin natin. Di ba? Palayasin natin. Nung nakatin ako sa isang denomination, we had a deliverance. Talagang grabe. Grabe talaga. Sa Bible study ko na lang ikukwento. Kasi dito, baka sabi, wow, bakit ganun? Kailangan i-deliver. Kailangan mong isuka. Kailangan mong alisin. Kailangan mong sabihin sa Panginoon, Lord, ayoko na talaga nito. Alisin mo ito sa buhay ko. Alisin mo ito sa katawan ko. And then God will set you free. We need to accept and ask the Holy Spirit, di ba? Kasi ulitin ko, hindi po ganon ang Holy Spirit na pasok lang ng pasok. Di ba? Tinitingnan niya tayo. Kasi ulitin ko, wala pong pinipilit si Lord. It is us. And like what I said, we cannot be filled with God's word if we are filled with toxic ideas and worldly ideas. And then, isipin nyo to, the more na pinupuno mo ang iyong isip ng salita ng Panginoon, the less toxic ideas meron ka. The more na pinupuno mo ng Bible stories ang iyong isip, nababawasan yung mga toxic stories. We can't believe the truth if we believe in all Satan's lie. Kaya dapat bitawan natin. Dahil hindi natin makakapitan ng Panginoon kung lagi pa rin natin kapit ang kamay ni Satan. Ngayon, paano ba yun? Ano ba yung mga lies? Diba? Stop believing that you are not beautiful. Doon na muna tayo sa physical. Diba? Marami sa atin, lagi sinasabi ni Satan, pangit ka. Pangit ka. Kaya tayo naman, kung ano-ano nung ginagawa natin sa katawan natin, di ba? And then also, pangalawa, stop believing that you are not enough. Diba, sabihin ng kaaway, hindi ka naman karapat-dapat sa Panginoon. Makasalanan ka. Kanina lang, nagsinungaling ka. Our Lord is enough. Siya yung tutulong sa atin. That's why we really need Him in our life. At kapag nasa atin siya, okay na. Stop believing that you are weak all the time. Kasi totoo naman, nature,
mahina tayo. Pero kung nasa atin na si Jesus Christ, di ba, dapat malakas na. Kasi yung sa ating kahinaan, siya ang ating kalakasan. So that is number 1. Number 1 pa lang, alas 11 na. Okay, mag-alala, yung pangalawa sa pangatlo, maikli na lang. Kasi ulitin ko, yung buto na yan, kahit anong gawin natin dyan, kung hindi yan ite-take at itatanim, baliwala. Katulad din ng pananampalataya, katulad din ng kingdom ng Panginoon. Ang kingdom ng Panginoon napakaganda, pero kung hindi natin ite-take sa buhay natin, kung hindi natin aangkinin, baliwala. Now, pangalawa ay sow the seed. Kailangan itanim. Diba? Kaya may gagawin talaga dapat tayo. There should be wholehearted response to treasure the seed. Maaari sabihin natin, ang liit-liit naman yan. Di ba? Maitim pa. Baliwala. No, we need to really treasure the seed. And it will take an action to see the results. Sabi nga, James 1:23-24, sapagkat ang nakikinig ng salita, yon, di ba? Tayong lahat ay nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos tingnan mabuti ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang itsura. Marami sa atin, we believe, we recognize that the Word of God is pure, that our God is holy, that we are His children. The problem is, hanggang doon lang. Diba parang sa sinabi dito, tayong lahat, tumitingin tayo sa salamin, lalo pag bagong paligo o pagising sa umaga, titingnan natin kung may muta-muta pa or something or whatever. Pag nakita natin, ang ginagawa natin ay tinatanggal natin. Naghihilamos tayo, nagsasabon tayo ng mukha para maganda. Kung ano-ano pa nilalagay natin kasi gusto natin yung nakita nating pangit o yung may konting, di ba, ay maalis. Ganun din sa atin. Kapag narinig natin ang salita ng Panginoon, kapag naintindihan natin ang salita ng Panginoon, tapos wala tayong ginawa, baliwala. It is not just about listening. It's about taking it into our heart. Ay kanyang itetreasure at ilalagay sa kanyang puso upang huwag siyang magkasala laban sa Panginoon. Sa puso, huwag po dito. Kapag tayo, nilagay natin ang salita ng Panginoon dito lang, yayabang tayo. Kapag ginamit natin o nilagay natin ang salita ng Panginoon dito lang, makikipagtalo lang tayo. Sasabihin natin doon sa umuusik sa atin, o kapag sinabi ng kapatiran natin, sabi niya, kunwari, ay kapatid, hindi ka na nakaka-attend ah. Diba? Sabi na salita ng Panginoon, huwag nating pabayaan ang pagdalo sa pagtitipon. Tapos babanatan na, dahil meron din tayong alam, kapatid, sabi din na salita ng Panginoon, ang Diyos ay tumitingin sa puso. Diba? Kaya dapat, hindi dito lang, dapat dito. Kasi kapag yung salita ng Panginoon, nilagay natin sa puso, kinokorek tayo. It is nurturing the seed. Diba? We need to nurture our faith and our relationship with God. We need to have discipline. Wala pong tao, at ito, maraming pastor, maraming likod ng Panginoon, laging paulit-ulit na sinasabi ito, kapag wala tayong disiplina sa ating pananampalataya, manghihina po tayo. Diba? Sabi ng salita ng Panginoon, 1 Timothy 4:8. Sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang. Diba? Yung mga nag-gym, yung nag-exercise, yung nag-walking, diba? Yung nagbabantay ng kalusugan nila. Mahalaga iyon. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Yung physical exercise, mayroon niyang benefit. Lalo na yung spiritual exercise. Now, ano yung dapat natin gawin? Di ba? Katulad sa buto, kapag tinanim natin, dinidiligan, pinapalagyan ng pataba, dinidig.
tinatanggal yung mga damo, kung may damo. Sa pananampalataya, ganun din. We should have discipline in our prayer. Basic. No, isang basic na naman, di ba? We should have discipline in our prayer. We need to pray. I don't mind, kasi hindi ko naman itatanungin kung gaano katagal o kung gaano kabilis. Ang mahalaga, you connect with God. Bible reading, nabanggit ko na ito kanina, di ba? We really need to read the Bible. Attending church. Praise the Lord. Nandito tayo, di ba? We need to attend. Even though, sabi ko nga po, sa buhay natin dito sa Canada, lalo na yung ibang mga trabaho, di ba? They require na magtrabaho ng Sunday. But if there will be time, go. At kung pwedeng sabihin natin na, pwede bang bigay mo na sa akin yung Sunday? Mas magaling. Di ba? Sharing our faith. Kaya naman, katulad ng sinabi ko, di ba? Kaya naman, kunwari, doon muna tayo sa panalangin. Nabanggit ko na ito noon. Kaya naman, kapag tayo ay inaanyayahan na, bro or sis, pwede bang ikaw ang mag-opening prayer? Sabi mo, nahihiya ako eh. Ang totoo, hindi ka sanay. Amen? Hindi ka sanay. Pangalawa, di ba? Kunwari, pag sinabi na, pwede bang ikaw ang mag-lead? Kaya, pwede ka bang mag-testimony? Di ba? At sabi, nahihiya ako eh. Ang totoo, hindi ka sanay. Di ba? Eh, yun na lang, mas mabigat pa doon. Halimbawa, masabihan tayo, pwede bang ikaw ang mag-exhort? O wala si Arman ngayon, pwede bang ikaw ang mag-preach? Kaya sabihin, nahihiya ako eh. Ang totoo, hindi ka sanay. Kaya dapat nagsasanay. Amen? Magsanay tayo na nananalangin. Magsanay tayo na nagbabasa ng Biblia. Magsanay tayo na umaati ng church. Magsanay tayo na sineshare natin yung goodness ng Panginoon. Kasi yun naman talaga yun. Yun ang buhay natin. Dahil kapag nasanayan natin yun, nakasanayan natin, it will be easy for us to take ministry inside and outside the church. Diba? Kaya naman talagang, sorry, pero kadalasan naman talaga ang alibay natin, nahihiya ako. Pero ang totoo, hindi ka sanay. So, dapat magsanay. Amen? So, meron pa kayong, ngayon ay August, September, October, November, December. So, next year na lang. Pwede bang, on the spot yung opening prayer? Are you going to take the challenge? Inahanyahan mo po si kapatid para sa manalay sa opening, and then you say, yes! Yeah? Hindi, kasi kailangan natin yung kapatid. Nabanggit ko po noon, nung mga unang preaching ko dito, di ba? Nung ang opening prayer namin ni si Tata Ipe, siya ay nasa piling na ng Panginoon, praise the Lord. Talaga nasasaulo ko na yung prayer niya. Linggo-linggo ba naman siya nagpe-pray eh. Di ba? Kaya, ulitin ko, kailangan nating masanay. Hindi tayo lalago kung walang pagsasanay. Diba? And then also, sabi dito, faith acts as a significant key to unveil God's power. Pananampalataya. Kapag yan ay wala sa atin, baliwala lahat ng pinag-uusapan natin. Diba? Kasi hindi natin maiintindihan si Lord. Hindi aapaw, hindi ma-unveil ang kapangyarihan ng Panginoon kung wala tayong pananampalataya. Kasi tayo yung daluyan ng Panginoon eh. Di ba? Trusting wholeheartedly and not partial. Sabi nga, di ba? Naniniwala tayo sa Panginoon. Amen? Nagtitiwala tayo sa Panginoon. Amen? Gagawin natin ang gusto ng Panginoon. Amen? Di ba? Malalaman ng Panginoon yan. And then, obeying God fully and no delay. Yung pananampalataya natin ang magiging dahilan din kung bakit tayo ay talagang seryoso sa pagsunod, seryoso sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, hindi uti-uti lang, hindi konti-konti lang, hindi din partial, di ba na, Lord, I will give everything to you except. Yeah? May ganun tayong time di ba? Lord, basta yung Sunday, bibigay ko sa iyo, Lord.
Pero yung Monday to Friday, akin ha. Di ba? Akin. Lord, yung pera ko bibigay ko sa iyo, Lord. Pero yung portion nito, akin ha. Di ba? Parang andali sabihin ng Lord, I give you my heart. Lord, I give you my soul. But please spare my purse. Di ba? Hindi ganon. Believing is the starting point of faith. Habang tayo naniniwala sa Panginoon, at patuloy tayo nakikinig na salita ng Panginoon, yon ay magiging pananampalataya. At ang pananampalataya ngayon ang tutulong sa atin para lalo lumago yung ating pong relasyon sa Panginoon. Sabi nga, tandaan natin yung definition ng faith. At nasa Bible naman yon, Hebrews 11:1. Ang pananampalataya, hindi po paniniwala, ha? Pananampalataya. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari, pero mangyayari. At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Diba? Yun ang pananampalataya. Kapag tayo, yung kingdom ng Panginoon, naniwala tayo, nanampalataya tayo na mangyayari sa buhay natin, it will happen. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa Panginoon. Last one. So, yun na, yung buto, tinanggap na natin, and then, tinanim. Siyempre, lahat naman nagtatanim, gusto nila may aanihin, di ba? And then, the last one is, ulitin ko, ito ay hindi dahil sa atin. Trust God for harvest. Kasi kung tayo yung magpapalago noon, na nakawin natin yung glory ng Panginoon. Ayaw na. Ba? Trust God for harvest. Transformation through God's intervention. 'Di ba? Kahit anong dilig mo naman sa halaman talaga, 'di ba? Kahit anong dilig mo, kahit anong fertilizer ang ilagay mo, kahit ilagay mo yan sa pinakamahal na lupa, pinakamatabang lupa, kung hindi yan palalaguin ng Panginoon, wala yan. 'Di ba? Meron lang nagsasabi, hindi, mas maganda kasi yung lupa ko kaysa sa kanila. Still, ang Diyos ang nagpapalago. Literally. Yung mga halaman na yan, yung mga gulay na yan, kahit anong abono, fertilizer, still yung God natin ang nagpapalago niyan. And even us, kahit anong vitamins ang gamitin mo, di ba? Still ang Diyos ang nagbibigay ng kalusugan. Kahit anong ingat mo sa katawan mo, still ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng buhay. Kaya wala tayong dapat sabihin na this is because of me. No. Transformation, ulitin ko, through God's intervention. Sabi nga, yung power ng Panginoon ay madi-display sa atin. Diba? Marami sa atin, lagi natin sinasabi, hanggang dito na lang talaga ako eh. Diba? Parang ipinanganak na akong dito lang. No. Diba? Minsan sasabihin natin, mahina kasi talaga ako eh. Sayang naman si Lord. Diba? Na inilagay mo sa puso mo at sinabi mong siya ang maging Panginoon, tapos sasabihin mong mahina ka pa rin. Diba? It doesn't make sense. God's power will reveal and display in a limited person. Kaya di ba marami sa atin, natutuwa tayo kapag may nakikita tayo mga tao, wow, ang galing-galing niya. Di ba? Wow, napaka anointed. Yung iba, wow, grabe to. Hey, again, those people, they are just ordinary people. Yung Diyos lang yung gumagawa sa buhay nila, kaya ganun sila. Let God be God to us, mga kapatid. Ulitin ko, we need to recognize that God is God because kung hindi, we still, di ba? Tayo pa rin yung mag-feeling. Feeling natin tayo yung masusunod. No, it should be God. Let's pray na yung God ay talagang mag-work sa buhay natin and let God works. Diba? We always say, Lord, thy will be done. Hindi naman natin siya hinahayaan. Diba? Lord, ikaw na ang maghari sa akin.
Pag sinabi niyang, "Nak, dito ka sa kabila." "No, Lord. Dito ako." 'Di ba? Wala, kaya hindi lumalago. And then sabi diyan, it will be a surprising growth. Isipin niyo, 1 to 2 millimeter na buto ay magiging halos 12 feet na puno o parang puno. Ang laking pagkakaiba nun. Pero hindi mangyayari yon kung hindi natin pinagkakatiwalaan ang Panginoon. Diba? At sabi pa, doon sa huli, yung mga ibon ay makakapagpugad pa. Doon sa isang komentaryo, sabi doon, yung mga ibang tao mabebless sa pamamagitan natin. Hindi natin sila kinakausap, pero mabebless sila. Ay, how much more yung kinakausap natin, di ba? So, ganoon ang nangyayari mga kapatid. Now, ito po yung ating i-take sa umagang ito. Sabi, sa mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin, hindi po yung lalago kung hindi natin iti-take at hindi natin itatanim. Diba? There will be growth when we took it and sowed it. Ang pananampalataya po ay hindi po ads. Diba? Napapanoorin lang natin. Uy, ang ganda, ang galing, ang ganda ng graphics. Wow, ang ganda ng sound. Wow, may dating. Hindi ganoon ang kingdom ng Panginoon. Ang kingdom ng Panginoon ay nagsisimula sa atin pagkatapos natin tanggapin. Boom! Talago. Ang problema lang ay ito. Kaya po hindi lumalago dahil wala naman tayong tinik. Aminin natin. Oo, narinig natin, natuwa tayo, nasabi natin, I like that. Pero hindi natin tinitake. Siguro, yung iba sa atin, tinake natin, Lord, tama eh. Tama yung salita mo eh. Lord, talagang gusto ko eh. Pero hindi naman natin naaalagaan, di ba? Hindi tayo nakakapagbasa ng Biblia. Hindi tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. O nakikinig man tayo, namimili tayo. Pag hindi gusto natin, tinatakpan natin yung tenga natin, di ba? Siguro yung iba nakikinig naman, kaso nga lang, dahil malakas din kasi talaga yung hatak ng kaaway, so isa lang ibig sabihin nun, si Jesus wala pa talaga sa'yo. Amen? Kung grabe yung hatak ng kaaway sa'yo, yung talagang si Satan pa rin ang nauuna, isa lang ibig sabihin nun, wala pa talaga. Hindi pa talaga natin kinakapitang mabuti si Lord at binibitawan natin si Satan. At yun ang gusto ng Panginoon ngayong umaga mga kapatid. Kasi katulad ng sinabi ko, this is my 7th year of being a pastor sa lugar na ito. And I believe na kayo, siguro may ilang taon na rin kayong Kristiyano, we need to have reflection. Lumalago ba ako? Kasi di ba sabi ng salita ng Panginoon, yung kingdom niya, pag tinanggap ko at naitanim, yon ay lalago. Ba't ako parang hindi naman? Balikan natin ang ating mga sarili at let's open our hearts to our God. And then, manalangin tayo mamaya na, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako na yung kingdom mo ay makita sa buhay ko. Inaanya ko po yung ating music team and we're just going to sing yung chorus nung kinanta natin kanina. Yung You Are Worthy. At habang kinakanta natin yon, siguro yung lang, yung chorus na yon, paulit-ulit lang. I encourage everyone na nandito to really focus on our God. Inaanyahan ko pong tayong lahat ay tumayo sa presensya ng Panginoon at mag-focus. Remember this, God is here. At siya ay tumitingin sa bawat isa sa atin. Siya ay naghihintay for you to really open your heart and mind to Him.
siya ay naghihintay for you to genuinely sabihin sa Kanya, Lord, you are my God. Ang Diyos ay karapat-dapat awitan, ang Diyos ay karapat-dapat papurihan, at habang inaawit to ng ating music team, continue to ask forgiveness. Sabihin mo, kapatid, Ama, patawarin po ninyo ako. Patawarin niyo po ako kasi kilala lang kita. Pero hindi pa ako talaga lubos na nananampalataya. Ama, patawarin mo po ako kasi I just realized hindi ka pa talaga nasa loob ng puso ko. Kundi ang naghahari pa ay ang aking laman, naghahari pa ay yung mga dikta na sinasabi sa akin ni Satanas, naghahari pa ay yung sarili kong kagustuhan. Lord, patawarin po ninyo ako. Father God, it is true na you are God. At sa buhay ko nawa, tunay na maging Diyos ka sa akin. Panginoon, tinadalangin ko po ang aming mga puso. In the mighty name of Jesus, hinihingi ko po, Panginoon, na ikaw po ang maghari at nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay imbitahin ka, Panginoon. Sabihin namin, Lord, have your way. Lord, be into my heart. Lord, be my Savior. Lord, be my God. At maaaring yung iba sa amin, Panginoon, pagod na sila sa paikot-ikot na pangyayari sa buhay nila, na nakikita at pinapakita ng kaaway sa kanila that they are weak. In the mighty name of Jesus, I rebuke that idea. Dahil ikaw ay nasa amin na. At ang mga tao, mga anak mo, Panginoon, na iyong pinaghaharian ay may kalakasan ng gagaling sa iyo upang mamuhay ng para sa iyo at may kabanalan. Lord, huwag po ninyong hayaan na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay matanggap lang, marinig lang, Panginoon, ang iyong salita, mapagpala lang, kundi, Panginoon, tulungan niyo po kami, O Diyos, na magkaroon ng kalakasan na nagmumula sa inyo upang ito, Panginoon, ay maisabuhay namin. And I'm praying, Lord, sa bawat isa nito, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na pahalagahan ang inyong Biblia. Basahin namin, aralin namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manalangin araw-araw. Kumonek sa inyo araw-araw. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maibahagi namin ang iyong salita, Panginoon, sa aming mga kamag-anak, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, Lord. Help us! Because ito ang nais mo, Panginoon, for us to share your word. Maging, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy naming hanap-hanapin ang fellowship. Patuloy naming hanap-hanapin ang pagsamba. Hanap-hanapin, Panginoon, ang sama-sama naming pag-aawitan, Panginoon, dahil ito ang nais po ninyo sa iyong iglesia. Lord, tulungan niyo din po kami, Panginoon, sa mga talento na binigay po ninyo sa amin. Magamit namin sa inyo, Panginoon, dahil hindi iyon sayang. Dahil habang ginagamit namin ang buhay namin sa iyo, lalo po itong pinagpapala. Ama, sa kahuli-huli, we are here. Ibinubukas po namin, Panginoon, ang aming mga puso. Pumasok ka, O Diyos. Maghari ka sa buhay namin. At sa araw-araw naming pamumuhay, sundin namin ang iyong kaloob. Ama, salamat
Pagpalain niyo po ang bawat sa amin, Lord. Patuloy ka pa po na mangusap, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po na po. Nakakaupo muna. Dave starts. Heart-wrenching na message. Sabi naman, you are worthy of it, O Lord. From all these things made for you. Ayan yung message. Dadako po tayo sa ating giving and it would reflect yung sinabi ni Pastor na as a believer, yung faith natin would be tested in here too when we bring the tithes and offerings that is for the Lord. So, tingnan natin sa 2 Corinthians 9:7. Sabi niya, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, ang Panginoon is the Lord, when we give, this is how I understand it. When we give, it's the result of the love that we receive from the Lord. And we always say, like, we love our God, and then it's a result of being grateful. So yung heart na, the Lord is looking at our hearts, not maybe not the amount, but God is looking at your heart. So at sabi niya, if there some of us, it's when I started giving my tithes and offering, nag-hesitate din ako, but meron din siyang sinabi, it's about the mustard seed din na sinasabi ni Pastor kanina na sabi niya rin si Jesus mismo nagsabi dito sa Matthew 17 verse 20 that Jesus states that faith as small as a mustard seed that can move mountains and make nothing impossible. Kaya sinabi niya rin na you just have to take this step and trust the Lord that He will take care of all your needs the moment that you obey the Lord of giving your tithes and offering. Amen. Let's pray. God, we thank you for your constant, for you are our constant provider, oh God. Thank you for all the blessings, oh Lord. And as we bring our tithes and offerings to you, Lord God, bless these blessings, oh God. And we also recognize, God, that you are the source of everything that we have, oh God. And these things are not here without your blessing, oh Lord. And please bless these tithes and offerings, oh God, to be used for the furtherance of your word, oh God, to help people around, oh God, to support this church, oh God, to do their missions, oh God, and to share the love that you want us to share into the world, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. And how to give? Pwede pong cash, dito lang po siya. At meron po tayong email dahil i-transfer po sa filipino.churchoftenazarene@gmail.com. Yan po yung ating email address to give your givings. At sunod po yung ating prayer meeting every Wednesday po. Ongoing po siya. Dito lang po sa ating church, 7 to 8 p.m. And if you have the time, you are always welcome to join us. And if you don't have the time and you have your prayer request, you can always hand it to Jazzy or Pastor or any one of us na kilala nyo dito, and then we can bring it to the team. And lunch fellowship, kailan yan? September 6. Meron tayong lunch sa baba. And ito yung mga in-church family natin. Nandyan. Kasali kami dyan. And what next? Happy birthday and happy anniversary to the one who's celebrating their birthday and anniversary. Tapos yung upcoming this month, this September would be our Alabaster month, which is this is yung offering po para sa this Alabaster. I think if-fan niya yung mga yung nagsisimula na mag-build ng church. Maybe we will be one of the recipient very soon. Say we will be needing the help of the Alabaster Fund, and you are welcome to give as well. And do we have more? Amen. Yun na po. Can I call the Pastor Orman to do the closing prayer? Okay, tayo pong lahat ay tumayo na at magka-close in prayer. Once again, Father God, we bring the glory to your name. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na lagi
binibigay niyo po sa bawat sa amin, Panginoon, to be in this place, to have a corporate worship, Panginoon. Salamat dahil ikaw po ang nagkagabay at nag-iingat sa amin. And Lord, we are praying that you continuously show your mercy and grace sa bawat sa amin. Ama, pagpalain niyo pong lagi, Panginoon, ang bawat sa amin, Lord, ang aming pong mga kahilingan, Lord, kayo po ang magpapala sa mga may karamdaman. Ikaw po ang aming kagalingan, Panginoon, sa mga may suliranin, Panginoon. Ikaw po ang katugunan. Ikaw po ang nagpapalakas ng aming pong buhay at ikaw po ang laging sumasa amin, Lord. And we take, Lord, yung blessing po ninyo, Panginoon, at ito ay aming pong hinihiling na pagpalain niyo po sa aming mga buhay at gamitin niyo po kaming blessing sa community na ito, Lord. And we are also praying, Lord, sa bawat sa amin na lagi po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay laging sumaamin, Panginoon. Ikaw po nawa ang laging gagabay at gagawa, Panginoon, sa amin. And help us na lagi naming maalala kung sino kami sa inyo at kung sino ka sa buhay namin, Panginoon. May we always be here, Panginoon, para sama-samang itaas ang iyong pangalan. Lord, muli ibinabalik po namin ang kaluwalhatian, karangalan at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. God bless po.